Ang walang hiya. Oh, nakauwi na pala ng Pilipinas mga kababayan ang kataas-taasang kangiwi-ngiwi ang kabangagan mga kababayan na si Ngagba. Hindi dininig ang panalangin ng marami sa atin mga kababayan na, oh, doon na yan sa Canada, sa inyo na, keep him. Oh. O di ba kaya, dyan na lang sila sa alapaap, stay high, butterfly, ngagbahay. Ngayon mga kababayan, nakauwi na galing sa kanyang lakwatsa. Oh, nasaan na mga kababayan? Ang sabi niya na magtipid naman kayo. Ngayon mga kababayan, lakwatsa nagpunta Canada for what? Promises na naman mga kababayan, mga pledges na hindi natutupad. Umalis ng Pilipinas na mayroong nagrarally, dumating ng Canada na mayroong nagrarally laban sa kanya, uuwi ng Pilipinas na niralihan na naman mga kababayan. Oh, yan ang nakuha mong kabangagan. Gayon pa man, masamang damo mga kababayan eh. Andyan pa rin. Presidente pa rin natin itong tigreng. Ngiwi, sabi nagbanzon. Panoorin niyo po ha. Balik bansa na ang Pangulo matapos ang 4 na araw na official visit sa Lakwatsa! Canada. Oh, Pero bago lakwatsa. ito, naisingit niya sa schedule ang pakikipagkita sa Mahilig sa singit yan kanyang mga eh. kababata. May panawagan naman ang mga kaibigan ng Pangulo Ay, sa mga nako. bumabatikos sa Ay, administrasyon. Diyos ko. Ipa-drug test daw yung mga kaibigan ng Pangulo. Yan ang Agenda Weekend Report ni Canada Ay, correspondent Rowena Papasin. Magkabalahibo lang din yan. Ayan, ang bangag Sa oh. labas ng grocery store sa Richmond Beach. Ayan, andun din ang palaka oh. Tingnan nyo mga kababayan oh. Penguin. Sa labas ng grocery store sa Richmond, BC, ang maraming Ay, Marcos nako. supporters na nagbabaka sakaling makikita pa nila ulit si Pangulong Ay, mga bayaran mga kababayan. BBM at First Lady Lisa Ayan, oh. Diyos ko, Lord. Saya lang kayo sa pera ng taong bayan. Itong paglakwatsa nila mga kababayan, tayo ang nagbabayad yan, tayo ang nagpapand yan. Kanilang lakwatsa, la mierda. Yan ang gusto nila dahil pinagsisilbihan sila para silang mga royalty, mga kababayan. Sineservan talaga sila. Dahil bisita daw mga bisita. Gastos natin yan. Tapos nanakawan pa tayo ng Marcos mga bago animal. sila umalis Udas! ng Canada. Ang tindahan ay pag-aari ni Tsugas Stella ang Daza tsura ni- Belda, anak ng kilalang chef na si Nora Daza at kapatid ni Sandy. Ayan. Sabi nga natin dapat ipatest hair follicle test Daza pala yan mga kababayan. Di ba si Bong Daza mga kababayan yung kasama ni BBM daw na bumabatak sabi ni Kati Binag. Andyan pala ang pamilya. Pa mula San Francisco ang kapatid niyang si Mariles Daza para magkita Ay, silang nako. magkakababata. You have the same adventures together ba? Alam din ng Pangulo ang paborito nitong Purdy's Double Dip Chocolate with Almond Ice Cream Bar habang pinabaunan nila ang First Lady ng putahe Putahe! Yung putahe. Bagay na bagay yung pinabaon sa kanyang putahe. nilang empanada. Ayon sa Empanada. Daza Sisters, matagal na nilang Ay, hindi nako. nakikita ang first couple kaya natutuwa silang bumisita ang Kami mga hindi. ito sa Vancouver. Ilang Dyan na yan sa inyo. Gawin nyo na yung crew dyan. beses din silang magkakasamang nag-dinner habang naririto. Dinipensahan Yung Jollibee, ayaw ko na kumain dahil mga kababayan, andun si Bangag. nila ang Pangulo sa harap ng mga protesta laban sa Administrasyong Marcos. Magnanakaw. Sige, pagtanggol mo yan dahil palibasa, daza ka Kabilang ka sa Voltes 5 Give him a chance. Binigyan na nga yan ng chance. Ungas. Less than 2 years na lang. 1 year, mahigit na lang mga kababayan ang kanya termino. Give him a chance. Give him a chance. Anong gusto mo? I-extend pa yung bangag na yan? Sisisihin yung mga Bakit hindi? Sino palang sisihin namin? Siya ang presidente. Alangan naman, vice president. nangyari before him. Sinisisi ba namin sa nangyari before him? Ang flood control na corruption, ngayon nangyari yan. The worst corruption in Philippine history. Siya na nga ang nag-aayos ngayon. Tapos Wow! siya pang sisisihin nyo. Ungas! Yung panga mo, mingyuwi na rin, I mean, gamitin naman ng konting Tayo ang walang utak. konting utak. Utak o kayo? Ay nako. Huwag nyo kami sabihan ng gamitin ng utak. Kayo nga ang walang utak. Sino ba presidente? Sino ba dapat sisihin kundi ang presidente? Siya ang napapatakbo sa bansa. Kailan ba nangyari ang flood control na corruption? Previous administration ba? Utak mo, gamitin mo. Konting utak.
Nagpunta rin sa Wow. tindahan ang dating boxing Oh, trainer ito mga itsura, mga kababayan ng mga tropa ni Bangag, no? Mukhang mga may something, ng di ba? presidente na si Rick Fortaleza, ang 1970 Asian Games boxing gold medalist. Sabi sa akin ni Presidente, o turuan mo tong anak ko ha. So after that, boxingero pa ako. Nagpupunta na ako ng Malacanang, tinuturuan ko si Bongbong. Ay, nakwa! Ang sabi ni Maharlika, mga kababayan, pinaturuan din daw yan si Bongbong sa sa isang basketballista, mga kababayan, na parang sikat na basketballista dati na luma, ha? Tapos ang sabi ni Maharlika, sa halip na basketball ang itinuro, tinira daw sa puwet. Si Maharlika nagsabi. Ay, Thank you naman po sir, kilala niyo pa po ako sir. Kasama rin Walang sa mga nakakatawa. nagpunta sa tindahan ang mga Marcos supporters mula sa Oo, nakangiwi din, mga Real at kababayan. Alberta. Nagpa-autograph din sila ng nangiwi. kanilang t-shirt sa First Lady at Pangulo. Ay, nako. Bago umalis, muling nagpasalamat si Pangulong BBM Sa inyo na, sa inyo na yan. Filipino-Canadians. Thank you for all the good that you are doing O dyan ka na lang, paano, nakauwi na eh. us. For not Hindi not tumalab, only mga the kababayan, Philippines, yung but also pambabarang for the- natin. yung karayom ko, mga kababayan, na balik na lang. Hindi tumalab. Tinusok ko sana sa puwet eh. Pak, 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 pak. Diverticulitis. Basta bangda mo. community Sa banda mo. here in Canada. Ay, ngiwi, O yung pangamong bangag, Mahal na mahal kayo ng mga tiga rito, ng mga Shut up! local na Canadian. Maraming salamat at pinagaganto niyo ang reputasyon ng Reputasyon. Sinira mo reputasyon ng Pilipinas, ungas. Pilipinas. Totoo lang. Maraming salamat. Shame on you. Sa pagtatapos ng 4-day official visits Pangit. Sabi ng OFW, sa pangit. Canada, mabunga naman daw ito ayon sa Pangulo. Bukod sa Mabunga, mabangag. pag-aangat sa relasyon ng Pilipinas at Pag-aangat o Canada sa pagkatanga? strategic partnership, Scholar. nangako rin ang Canada na Puro maglalagay pangako. ito ng $2 milyong na puhunan Ay, dalawang lang. Ay, nako. Yan, mga kababayan, mauuwi na naman yan. So, wala. sa Luzon Economic Corridor. Nagkaroon din ang Pangulo ng pagkakataong makausap dito ang ilang Canadian Siya talaga ang nag-aabot ng kanyang kamay noon. Presidente ka, tapos yung mga kababayan, mga pipitsugin lang, ikaw talaga. Sige, kamayan mo and ako. business leaders. Para sa Agenda Weekend, Rowena Tsura, Papasin, Billionario News Channel, Kailan tayo Richmond, magtatapos British dyan Columbia. itong kabangagan, mga kababayan? Sinalubong ng protesta si Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang opisyal na The pagbisita sa darkest Canada. days. Habang si Palace Press Officer Yusek Claire Castro tinawag pang sinungaling. Pangit! Nasa tinawag- frontline ng balitang yan si Gio Robles. Hindi lang sinungaling, kundi pangit. Wag nyo namang selective lang yung balita. Hindi lang sinungaling, kundi pangit din ang tawag. Ito yung makakaliwa. Akala natin ito ng worst, mga kababayan. Ayun, kinabukasan yung mga ka-DDS. Good job! Si Ate Claire talaga ang nakatikim ng Shame! Okay pa itong mga makakaliwang ito, mga kababayan, Hindi kagaya ng makakaliwa sa Pilipinas na bumangag na, mga kababayan. Yung mga makakaliwa dyan, gusto pa natin yan. Go ahead. Pagpatuloy nyo, huwag kayong gumaya sa mga nasa Pilipinas na makakaliwa na I love Bumungad Marcos. kay Pangulong Bongbong Marcos sa paglabas niya sa isang Bongbong-angan. fast food chain sa Vancouver, Canada sa huling araw ng kanyang 4-day state visit. Kasama niya si Canadian Prime Minister Mark Carney na bumisita sa fast food chain. Ang mga nagkikilos protesta, grupo ng migrante, bayan at anak bayan. Hindi katulad ng mga anak bayan at bayan muna dito sa atin. Bumangag, Pinaratangan nila ang Pangulo pinaratangan, paratang pa ba na yan? dawit sa korupsyon. Ay, Maging Diyos si ko, Lord. Palas Hindi yan paratang, confirmed na Press yan. Officer Claire Castro Ayan, hindi ayan. nakaligtas sa pambabatikos. Isalaya! Sinungaling! 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 Talaga naman. Pangit! Pangit! Diyan siya na-hurt ko, kababayan, sa pangit dahil totoo eh. Ang ugali Wala tayong sinasabing itsura. Pero baka siya. It's in the eye of the beholder, mga kababayan.
Oh, talagang mapapangit ang tingin sa iyo ng tao, mga kababayan, kung ganyan ang ugali mo. She's enabling the massive corruption in the Philippines. Ayan. Kwento ni Castro, Nagsumbong sa mga gumagawa lang daw pulis. sila ng reels tungkol sa pagbisita ni PBBM sa Canada Gawa pa mo. nang Sige, biglang may gumawa ka ng lumapit reels. sa kanya. At doon, sinasabi niya na, sumigaw na siya, you ask your president to resign. Oh, dapat lang. Hindi lang na mag-resign, kundi tumalon ka na sa aeroplano. Na kami, Kinuyog. samantalang Kinuyog, hindi na nga kayo na nahawakan eh. Ang kuyog ba, kababayan, yung mga natulak-tulak ka na, natsadyakan ka na. Hindi, walang pisikalan doon, mga kababayan. kung tutusin, kami nagtatrabaho. Nagtatrabaho, lakwatsa pa Kami mo. nagbabakasyon dito. Mas masarap pa yan sa bakasyon. I-drug test nga ito. Pag uwi nito. Nakauwi na nga, i-drug test sila lahat, di ba? We're just doing our Marami job. siguro. Pero nahinto yun. Hindi na kami nakapagtapos. Nahinto, na-stop, nahuli. Oh, kagaya ni Zaldico, nahinto. Sabi mo na nahuli, tapos na-stop Gusto na aming pala. pag-shoot ng reels dahil nga may mga Ayun nga dapat Pilipino i-shoot ganito yung sa ugali. Inidoro eh. Tila napikon pa nga Basurahan. si Castro nang tawagin siyang pangit. Sinabihan ako na pangit. Chucky ka kasi eh. Sabi, Oh, agree naman kami. sinungaling. So, nung sinabi nila, Yan. pangit daw ako. Oh, maghilamos ka. Tingnan mo, ang Pili itsura ko sila mo. yung sinungaling. Gayunman, aminado siyang nakaramdam ng takot. Wow. Then, Takot pa. siguro in a way, kasi dalawa Oh. lang kami. Hoy, ay Clerereng, sige maglakad ka dito sa Pilipinas. Palibasa sa Pilipinas, ang dami niyang bodyguard. Daig pa yung presidente, mga kababayan. Diyan sa Canada, wala kasi siyang bodyguard, isa lang. Pero sa Pilipinas, hindi yan nakakapaglakad, mga kababayan. Yan, tingnan nyo, kung nakakapunta ba yan ng mall ng buang na yan. Ko alam kung mananakit sila or what, kasi parang, siguro yung grupo naman nila, parang kung sino man yung Pangalanan mo. Mga kadidies yun. parang sanay sa bayolente. Sanay talaga kaming i-call out ang mga kawatan, mga abusador. Oh, gaya ninyo, mga ungas. Oh. Paalala ni Castro, mayroon tayong freedom of expression. Kaya nga, in-express nila eh. Ngayon, kung nagalit ka, balikan mo sa Canada. Sampahan mo lang Pero kaso. hindi raw dapat maging bastos. Kayo nga ang bastos. Ninakawan na nga ang bansa. Grupo ninyong mga bangag. Bago nito, itong bangag, naging oh. matagumpay naman ang pulong ni Marcos at PM Carney. Pinalalim ng Pilipinas at Canada ang kanilang ugnayan matapos na opisyal na iangat ang Iangat, itanga. Oh. relasyon sa strategic partnership. Nasaksihan din ng dalawang strategic. leader ang paglagda sa ilang bilateral agreements at declarations of nako. cooperation Oh. Nangutang ba, mga kababayan? na magpapalawak ng pagtutulungan sa mga larangan ng Pagtutulungan. enerhiya at likas na yaman. Uy, napansin nyo, mga kababayan, panay ang out of the country ni Ngagba? Mayroong sabi, mga kababayan baka naglilipat na kayo ng pera ha? Unti-unti nang dinadala, mga kababayan, ng mga repa pips sa ibang bansa para i-deposito. Turismo, Nagpunta yung US, mga kababayan, nagpunta sa JP Morgan. Oh, isang bangko, mga kababayan. kultura at paggawa at migrasyon. Ferdinand Bangag! R. Marcos Jr. Dami Andyan pala, mga kababayan, ang kanilang mga binayaran Andyan pala. Yung sa labas, mga kababayan, wala sila. Bago na underestimate nila na sa labas pala kailangan din lagyan ng mga bayaran. matapos ang state visit ng Pangulo, nakipagkita rin siya sa Filipino Nagulpi. community sa Canada kung saan mainit ang pagtanggap Mainit dahil ilang maleta sa kaya kanya. ang Kasama si budget First dyan. Lady Liza Araneta Ang visit, Marcos, nakipag-bonding sila sa mga Ay, Pinoy. nako. Hinarana pa nga sila ng Filipino nako. singer-songwriter and lyricist na si Joey Albert at ilang pang Gastos singer. na naman ang Sa huli, kaumbayan. nagpasalamat ang Pangulo. Ako'y taus-pusong nagpapasalamat Salamat ka dahil ninakaw mo ang pera, ungas. sa inyong lahat para sa panahon na inyong binigay at sa inyong malasakit at pagmamahal na Di ka namin mahal. patuloy ninyong pinaparama sa Pinaparama daw. ating bayan. Nagbabalita talaga. mula sa frontline. Gio Robert, Pinaparama. News 5. Udas.
Layas. Bumuelta ang palasyo sa pagdawit ni dating Congressman Mike Defensor kay PBBM sa issue ng campaign donations. Habang si Senador Rodante Marcoleta napipinto ng arestuhin Hala ka? matapos sampahan ng Hala kasong ka? pandadarambong. Pandararambong. Kagaya lang dito ni Bangag. Bulol. Nagbabalik si G. Robles. Oras na maglabas ng arrest warrant ang Sa sandig Lunes daw, no? Bago mag-umpisa, mga kababayan. Kagaya na naman daw kay Bato na bago mag-umpisa ang Bayan, session. handa na raw. Kagaya kay Jinggoy, di ba? Bago mag-umpisa para talagang mag-cause ng chilling effect, mga ang kababayan. PNP-CIDG na arestuhin si Senator Rodante Marcoleta. sige. Kaugnayan ng kasong Sige, plunder mga bangag. o pandarambo Ipilit niyo, na mga bangag. isinampa ng ombudsman sa senador. Rest assured, again, I saw the state Kayo, mga law enforcer, anong law ang ini-enforce niyo? Law ng mga bangag? made by the CIDG through the NCR chief ng CIDG. Balang araw, mananagot kayo sa batas. The PNP Yung stands mga ready. panggigipit ninyo to sa mga ordinaryong execute tao any at lawful mga order from the kritiko. Pero kung mataon daw na nasa Senate premises si Marcoleta, makikipag-ugnayan daw muna ang PNP sa Senado bago sa Ay, hindi arestuhin. magtatago yan si Senator Marcoleta, mga kababayan. Hindi yan magtatago. Dahil hindi naman yan katulad kay Bato na na ipapadala sa ICC At least dito lang sa Pilipinas. Una nang sinabi ni Marcoleta na handa siyang makulong. Nakahanda po akong magpakulong. Ang kaso lang, mga kababayan, handa nga siya makulong. Kaso lang, unjust, mga kababayan, ang pagkakulong sa kanya. Walang piyansa, ha? Tapos patatagalin pa yan, mga kababayan. Ipapabulok pa siya sa kulungan. Kung kinakailangang maaresto po ako, Sige, ituloy nyo yan para ang triggering point, mga kababayan. Yan ang triggering point. problema. 3 counts ng plunder ang isinampa laban kay Marcoleta. Kabubuhan, 3 counts ng plunder, meaning 50 million. Tapos, 70 million lang. Paano naging 3 counts? Bukod pa yan sa kasong paglabag 75 million lang yung pera, tapos 3 counts. Ungas. sa Presidential Decree 46 o grabing pagtanggap pagbebendalo. ng regalo ng isang Bendalo. public official mula sa pribadong individual. Sometimes you have to Nagtugat ang bend mga dilaw. kaso sa 75 million pesos na campaign donation na tinanggap ng senador noong 2025 elections. Batay sa donors tax returns, Yan Bakit naging 3 ang plunder, mga kababayan, 50 million each. 30 million pesos ang tinanggap ni Marcoleta mula sa dating kongresistang si Mike Defensor. 25 million ang galing sa isang Joseph Espiritu at 20 million naman sa isang Aristotol Viray. Kasama rin As if naman, hindi si Senator Marcoleta lang ang tumatanggap ng campaign donation. Kalakaran na yan, mga kababayan, matagal na. Paano yun? Sina Isko, mga kababayan, mayor pa siya noon. Sina Pacquiao, sino pa ba yung mga tumakbo? Sina Lacson. Diba, senador yan sila dati, tapos tumakbo. Mayroon din sila campaign donor. sila sa kinasuhan ng plunder. Hindi idineklara ni Marcoleta sa kanyang Statement of Contributions and Expenditures o SOSE ang naturang donasyon. Sa ilalim pa ng anti-plunder law, pwedeng kasuhan ang isang opisyal kung nakatanggap ito ng ill-gotten wealth na hindi bababa. So nga, kung mayroon man dapat ikaso dyan ang graft, mga kababayan, mayroon nga yung bail. Pinilit nilang plunder. At kahit pa graft, mga kababayan, hindi talaga yan mananalo yung kanilang kasong ganyan. Mahina pa nga yung graft. Kung talagang susundin mo ang batas, wala. Malayo sa bituka, mga kababayan. Hindi nga yan, basura agad yan. Pero pipilit nila Sa 50 million pesos, Bendalo lampas na dyan ang 75 million pesos na tinanggap ni Marcoleta. Sa Wow, Facebook as post if naman ni naman, Defensor, tinawag niyang selective justice Hindi nga selective justice, kundi injustice na talaga. ang isinampang plunder sa kanya. Pero Hindi nga yan justice, injustice. haharapin daw niya ito dahil wala raw siyang tinatago at kinakatakot. Ikaw nga ang nag-donate doon. Siya pa ang nag-donate, mga kababayan. Si Mel Robles, mga kababayan, nag-donate kay Bangag din, di ba? Yan nga ang maliwanag na mayroong kapalit. Dahil si Mel Robles, mga kababayan, na appoint sa PCSO. Di ba? Yung iba pa, mga kababayan, na nag-donate sa kanya, na-appoint si Lagdameo, naging special SAP, Assistant to the President. Nawit din
na defensor si Pangulong Bongbong Marcos. Yan ang Nakatanggap maliwanag din na daw si ano. PBBM para sa kanyang 2022 presidential campaign ng milyon-milyong donasyon noon Oo. mula sa isang individual na kalaunay Pinapayagan naman niya itinalaga talaga. niya rin Talagang pilit na pilit na lang sa ginawa posisyon. na kay Marcoleta. Buwelta naman ng palasyo, Ang buang na naman makababit tinanong. private citizen pa niyan si Sinungaling. PBBM. Ako naisip Pangit daw, sabi ng release. po ba niya na at the time nang tumakbo ang Pangulong Marcos The same. Dahil, sabi nyo private citizen kahit private citizen, okay. Tapos yan, maliwanag na nagka-pwesto later on. Jr., siya ay pribado. Ngayon, ang mga ninakaw ngayon ni Bangag, pribado pa rin ba? Yan, yung pagtanggap ni Bangag na donasyon dati. Sige, hindi na natin yan pakialaman mga kababayan. Pero, ang maliwanag ngayon, itong ginawang nakawan ni Marcos sa kanyang Private administrasyon. citizen. Iba naman po ang sitwasyon ni Senator Rodante Marcoleta. At that Shut up! Visit ito, no? Twisting pa more. Sige. Mangyari kung saan manonood na lang daw ang prosekusyon dahil Manonood dahil hawak nyo ang bit Hawak nyo lahat mismong si Marcoleta na ang naglatag ng ebidensya nang aminin niya sa TV na tinanggap niya Ikaw, Lacson, kabilang din kayo sa di ba, tumakbo kang presidente dati? Imbestigahan din namin yan. Kabilang ka rin sa tumanggap ng mga campaign donation. Kung tumanggap ka ni piso, dapat kasuhan ka rin. Wala. ang 75 million pesos na campaign donation.